May 100,000 pesos budget ako for our Tokyo and Sapporo trip. Share ko sa inyo kung paano ko napagkasya ang 100,000 pesos all in for our 8 days trip in Tokyo, Sapporo, Japan. Welcome to another episode of Money Tips with Trixie, where I shared with you practical tips about personal finance, travel, and more. Please take note lang that this is per pax. Itong 100,000 pesos, tipid ba siya? No, hindi siya tipid. I can say na medyo nag-splurge ako pero within the budget naman siya. First, a visa application. So, nakapag-apply ako ng visa through VFS, I think 3 months before yung flight namin. And meron siyang lounge access nung time na yun kasi yun na lang yung meron. So, I paid 2,720 pesos. Sa airfare naman, meron akong dalawang flights kasi pupunta nga kami ng Sapporo. So, Manila to Tokyo, then Tokyo to Sapporo. For Manila to Tokyo, vice versa na ito mga sis, I spent 13,812 with 20 kilogram baggage allowance. Pero nag-add ako ng another 24 kilograms pa na extra which cost me 2,070 pesos. Then yung another flight to Tokyo to Sapporo and Mombetsu to Tokyo, I spent 7,312 with 20 kilograms allowance pabalik sa Tokyo. Let's talk about naman the travel tax. So, sa travel tax, nagbayad ako ng 1,620 pesos. Meron din akong binili na eSIM via Klook ito. 537 pesos, good for 8 days. I would recommend that one. Ilalagay ko na lang yan dito. Don't forget to use my code TrixieKlook for extra 5% off. And then, syempre, travel insurance, sa Klook ko rin yan, via Traveljoy, which cost me 480 pesos. So, sa hotel naman tayo, bale, tatlo yung hotel na pinagstayan namin, pero yung isa libre, so hindi ko na siya ilalagay dito sa ating budget. So, nagstay kami sa may Asakusa for our Tokyo trip. I booked this via Agoda 3 months prior to our trip and it cost us 8,338 per pax. So, dalawa kami niyan, hati na yan. And then, yung hotel naman namin sa Sapporo, that's 2,476 per pax. We stayed also in Mombetsu, pero libre na yon kasi yung fiancé ko, doon siya nag-work before. So, bumisita lang kami. Let's talk about naman yung activities na tinry namin sa Tokyo and Sapporo. Actually, mga sis, hindi kami masyadong nag-try ng activities. Talaga yung mga pinuntahan namin, most of them ay libre. Pero ito yung mga activities na na-try namin. Okay, first is yung kimono rental. 2,668 pesos yan. Binook ko yan via Klook. Then, meron tayong Shibuya Sky. Doon na kami nagbayad niyan, 1,073 pesos. Nung pumunta kami ng Kamakura, pumunta kami doon sa Kotoko Inn Temple, 120 pesos yung binayaran namin. And then, nung nasa Sapporo naman kami, nag-Mount Moiwa kami, which is 820 pesos. Okay, transportation naman mga sis. So, usually ang ginagamit naming transpo, hindi kami nag-private car, even taxi, hindi yan dahil medyo mahal yan pagdating sa Japan. So, usually bus kami, train, and sumakay din kami ng tram. Nakailang load kami nung card. Suica ata yung card na ginamit namin. Ilalagay ko na lang dito. Hindi ko na mabilang pero almost 9,500 yung na-load namin doon for the whole trip na yon for Tokyo and Sapporo trip na. Kasi sa Sapporo, same lang naman yung card na gagamitin nyo. For the food naman, wala talaga kaming budget sa food kasi ang sasarap ng pagkain sa Japan. So, parang ayokong magtipid. Like, pag may gusto akong kainin, sige, kainin natin yan. Hindi ko na bilang kung magkano yung approximately na ginastos namin sa food. Pero, siguro yung budget namin doon is 2,000 per day. So, tinimes ko na lang siya sa 8. So, 16,000 pesos almost yung gastos namin for food for 8 days. So, kung ito total natin siya, hindi kasama yung shopping, it cost me 69,546 pesos. So, pasok siya dun sa 100,000 pesos na budget ko. And yung mga natira dun, talagang pinang-shopping ko din. Nakabili ako ng LV bag na worth 18,000 pesos na ang ganda, in good condition. I think naka-apat na Coach bag din ako sa mga thrift store nila doon. Nakabili ako ng 3 pabango sa Ueno and yung isa gustong-gusto ko yon, Miss Dior na pabango. Meron din ako mga chocolates, nakabili ako ng 2 sapatos. So kung ano yung laman ng Maribang ko, ibig sabihin yun yung budget ko for that trip. And naubos ko yung 100,000 doon
Tapos, nag-add lang ata ako ng 10,000 pesos. So, 110,000 pesos yung nagastos ko for that 8 days trip. Pero again, mga sisis, it really depends on you kung ma-shopping ka ba na tao or kung gusto mong magtipid. It really depends. Pero 100,000 pesos, saktong-sakto na yan, makakapag-Sapporo na kayo niyan and makakabili ka na din ng pasalubong. If you like this type of video, more Japan vlogs pa in the next coming days. So, like and follow for more.